Muli, isang magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid. Muli po ako'y narito upang patuloy na magpahayag ng salita ng Diyos at sa ating pong lahat na mga nakikinig at nakapanood ng pamamahayag na ito. Patuloy nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon at naway patuloy pong kahabagan mga tao na nasa hospital, mga nasa kulungan. Naway kahabagan po kayo ng ating Panginoon. Ano po? At sa lahat ng nasa kapighatian, sa mga kagipitan, naway kahabagan po kayo ng ating Panginoon. Muli mga kapatid, narito po muli ang inyong abang lingkod, patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa ikatututo po ng marami sa biyaya ng Diyos, na ito pong pamamahayag na ito ay ayon lang po sa nasusulat. Hindi po ayon sa sariling pagpapaliwanag, sapagat hindi po kami sumasang-ayon sa mga aral na itinuturo ng marami na galing sa kanilang sariling karunungan. Sapagkat ang amin pong ipinahayag, mga kapatid, ay ang karunungan na mula sa Diyos. At ito po ay walang iba kundi ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Sapagat ang karunungan po ng Diyos ay ang kanyang salita. At ito po ay nakasulat na ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, dito sa Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 27, na ang sabi rito, mga kapatid, 1:27, ang sabi rito ay, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo. At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya kayo'y nangasakay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Dito po mga kapatid, si Kristo ang wika, ang siyang ginawa na siyang karunungan mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Kaya ang karunungan po ng Diyos ay ito po ang dapat ipahayag. At mula pa po sa ayon sa lumang tipan, na ang karunungang ito na pinahahayag ay ang anak ng Diyos. Na dito ang wikay gayon din, pinili ng Diyos ang mga bagay na mabababa
ng sanlibutang ito. At ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Yung mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Yung mga sa tingin ng tao ay mga walang kwenta, mga walang silbi, mga walang pakinabang, walang anyo, walang kagandahan na makikita ang sinuman. Ano po ang ibig sabihin? Yung nagpapakamangmang, yung mga mangmang sa sanlibutang ito, ang pinili ng Diyos. Ngayon itatanong ng iba, si Apostol Pablo ang wika niya, ako'y Pariseo. Ha? At saan ka ng Benjamin, Pariseo ng mga Pariseo. Siya'y tunay na Hebreo. At siya'y tinawag ng Diyos. Ngunit ano ang pagkapili ng Diyos kay Apostol Pablo? Ang sabi niya, mga kapatid, puntahan muna natin panandalian. Ayan. Dito sa Kapitulo 3 sa talatang 8, ang sabi rito ni Apostol Pablo, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. No? Sa talatang 7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Tungkol sa pagsikap ay mang-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Ganun po katalino si Apostol Pablo. No? Ganun po siya katalino sa kautusan. Ang wika niya sa talatang 5, na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ng Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Ayan. Siya po'y bihasa sa kautusan. Siya'y bihasa sa batas. Matalino itong si Pablo. No? Ngayon, sasabihin ng marami, bakit si Pablo tinawag ng Diyos na isang matalino? Ano pong sinabi niya Apostol Pablo? Tinalikuran niya yung kanyang pagiging matalino sa sanlibutan. Yung kanyang pagiging Pariseo, yung kanyang pagiging Hebreo ng mga Hebreo tungkol sa kautusan ay Pariseo. No? Siya ay talagang original na talagang tagapagtanggol ng kautusan. Siya po'y tagapagtanggol ng batas. Kumbaga sa siya ay isang abogado, kumbaga sa ating panahon ngayon. Na tagapagtanggol ng kautusan. Unang batas. Siya ay may katungkulan na magtanggol ng batas sa panahon ng Israel. Ngunit ang sabi niya, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Yan. Yung pakinabang, kumbaga ganito rin po ngayon yan Maraming tao nag-aral sa seminaryo, nag-aral sa Bible school. Kumbaga, makikita nila na sila ay mayroong hinaharap na pakinabang. Kasi kaya sila nag-aral doon, kasi magagamit nila yon sa pagpapastor, sa pagtuturo, sa pamumuno, sa mga congregation, sa mga parokiya na sinasabi nila, sa mga chapel, sa mga kapilya na pinamumunuan nila. Tila bagay pakinabang yun sa kanila.
yung kanilang pinag-aralan. Ngunit, ang nararapat sa atin, ang isabuhay natin ay si Kristo. Hindi po, wala pong halaga ang anumang kayamanan sa sanlibutan. Anuman ang iyong dunong at talino, kapag hindi ka sumunod kay Kristo, hindi ka magiging alagad ni Kristo. Tulad ni Apostol Pablo, na siya ay Pariseyo ng mga Hebreo sa kautusan ay Pariseyo. Dahil ang tinawag ng Diyos ay mga mangmang, yaong mga walang halaga sa paningin ng tao. Kaya tinawag ng Diyos ang mga mangmang. Maaring sabihin ng marami na paano ka mangangaral kung wala kang pinag-aralan? Alam niyo po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi sa Bible School pinag-aaralan yan. Kundi, ang sabi ni Kristo sa 11:28 ng Mateo, ang sabi niya, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ng lubha, magsiparito kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Puntahan nga po natin yun, mga kapatid, para mas malinaw ang pagkabigkas ayon sa nasusulat. Nang sabi ng ating Panginoong Hesukristo na magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Bakit? Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. O mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Saan po tayo mag-aaral? Kay Kristo. Pasanin natin ang pamatok ni Kristo. Hindi niya po sinabing mag-aral kayo sa Bible School, sa seminaryo, kundi ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo upang matuto tayo ayon sa kanyang mga salita, mag-aral tayo kay Kristo. Yan po Ang sabi rito, ulitin natin, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kanino po tayo mag-aral, mga kapatid? Kay Kristo. Hindi po itinuro ni Kristo na mag-aral kayo sa Bible School. Mag-aral kayo sa seminaryo. Kaya ang nangyayari, sa seminaryo at sa Bible School, ang natutunan, hindi aral ni Kristo, kundi aral na gawa-gawa ng mga tao. Kaya walang tunay na karunungan mula sa Diyos. Bakit? Sabagat ang wika sa binasa natin sa unang Korinto 1, unang Korinto, kapitulo 1, talatang 27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas.
at ang mga bagay na mababa na sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Yun pala ang layunin, mga kapatid. Kaya hindi tinatanggap ng Diyos ang aral ng sanlibutang ito. Ang nais ng Diyos, ang ating ituturo sa mga tao ay yung tunay na nasusulat ayon sa kanyang salita. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:31-32, ang sabi niya, sinabi niya doon sa mga Hudiyo na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang nais po ni Kristo na ang ating pananatilihan ay ang kanyang mga salita, upang tayo'y magiging tunay niyang alagad. At kapag tayo ay nagiging tunay niyang alagad, tayo ay magiging malaya. Ating makikilala ang katotohanan, at yung katotohanan ang tunay na magpapalaya sa atin. Yun po, mga kababayan, ang tunay na pag-aaralan natin ay ang salita ni Kristo. At ang salita ni Kristo, sa Kanya po natin pag-aaralan. Paano natin pag-aaralan? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya ang wika, pinili ng Diyos ang mga mangmang sa sanlibutang ito, upang hiyain ng Diyos ang mga marunong, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan. Si Kristo yung ginawang karunungan sa atin. Ang linaw. Ang sabi ni Kristo, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigat ang lubha, magsiparito kayo sa akin, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Tunay na kay Kristo tayo mag-aral. At ang wika, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sabagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. So ang nais ni Kristo, hindi po sa kayabangan, hindi po sa mga mangangaral na hamon ng debate, para lang maipakita nila at maitanyag ang kanilang sarili na sila'y magaling sa ngakngakan, magaling sa debate, upang sila'y pagpugayan ng mga tao na doon tayo kay ganito, doon tayo kay ano, kasi magaling sa debate. Ito na yon. Ito siya ang matalinong mangangaral ng Diyos, dahil siya'y magaling sa ngakngakan. Yun po ba yon? Hindi po. Dahil ang tunay na mga sinugo ng Panginoong Hesukristo ay mayroong mapagpakumbabang puso. Dahil ang turo ni Kristo, ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayo mga nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sabagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at inyong masusumpungan ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, ito po ang tunay na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kababaan ng puso. Tayo ang wika'y mag-aral sa Kanya, sabagat siya'y maamo at mapagpakumbabang puso. Ang mga mangangaral na nagtatanyag ng kanilang sarili, nagmamalaki na sila'y may mga tinapos, may mga pinag-aralan, at magagaling sa debate. Sila'y nakapagtayo na ng maraming mga kapilya, nakapagtayo na ng maraming mga negosyo, universidad, eskwelahan, Christian school, kung ano-ano pa. Mga sangay ng kanilang mga simbahan, nakapagtayo na sila. Sila ba yung pinili ng Diyos? Kayo ba yon? Kayong mga magagaling at marami kayong nauto at mga nahikayat na tao. Kayo ba yung tunay na sinugo? Kayo ba yung mga tunay na tinuruan ni Kristo? Ang mga tunay na tinuruan ni Kristo ay yaong tinuruan ni Kristo na ang sabi niya, sabagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Kung ano ang turo ni Kristo, kung ano ang kanyang aral, ay gayon mong susundin. Ano ang buhay ni Kristo? Ano ang pamamaraan ni Kristo sa kanyang pagiging Panginoon? At tayo naman na mga tagasunod ni Kristo, ano ba ang nararapat sa atin? Tayo ba'y magmamalaki? Sabagat tayo ay magagaling magsalita, magagaling sa debate at magaling sa ngak-ngakan, kaya tayo ay sikat? Mga kababayan, ang nais ng Diyos na kung paanong si Kristo ay mayroong mapagpakumbabang puso, gayon din po ang kanyang mga lingkod. Na siya ang wika'y pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo. At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Kita nyo? Kumbaga yung mga tao sa mundo na sa tingin ng sanlibutan, sa tingin ng mga tao ay walang kwentang tao, mga mabababang uri, mga walang pakinabang, mga walang silbi, walang pinag-aralan. Ang pinili ng Diyos upang hiyain yaong mga nagmamarunong, upang hiyain yaong mga nagmamalakas, upang hiyain ng Diyos ang mga nagmamapuri sa sanlibutang ito. Kaya ang pinili ng Diyos ay ang mga walang halaga sa paningin ng sanlibutan. Si Apostol Pablo, siya pala ay isang Pariseo, tagapagtanggol ng kautusan, walang kapintasan sa pagsunod sa kautusan. Siya pala ay aral. Aral po Kasi sa ating panahon, ang ganyang tao, ang ibig sabihin niyan, tagapagtanggol ng kautusan. Sila po yung nagpapatupad ng batas. Sila yung mga sumusunod na nagpapatupad ng batas. Kumbaga, siya'y nasa kalagayang mataas na pinag-aralan, si Apostol Pablo. Ngunit, ang sabi ni Apostol Pablo ayon sa kanyang patotoo, ang sabi niya na sa talatang 4 po natin simulan,
sa Kapitulo 3 ng talata ng Aklat ng Pilipos, sa ikatlong kabanata at sa talatang 4. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angka ng ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Sipin nyo, yung Kanyang pinag-aralan, yung Kanyang kalagayan, na siya ay nasa mataas na kalagayan sa mga anak ni Israel, no? Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Pakinabang yan eh. Ha? Talagang malaking pakinabang para sa kanya sana yon. Ngunit anong sabi niya? Na gayunman sa talatang 7, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. At ang sabi niya, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal o basura lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yung karunungan ng sanlibutan na tinamo ni Pablo, yung kanyang pinag-aralan na ayon sa kautusan, ayon sa mga Pariseo, sa karunungan ng mga Pariseo ay inari niyang walang kabuluhan. Inari niyang basura, alang-alang kay Kristo. No? Kaya, mga kababayan, ito po yung tunay na ang mga tinawag ng Diyos ay yung mga walang halaga sa paningin ng sanlibutan. Kaya si Apostol Pablo, bagamat aral, bagamat isang tao na nasa mataas na kalagayan sa lipunan, nung siya'y tinawag ng Diyos, nung siya'y tinawag ng Panginoong Hesukristo, ay inari niyang basura ang lahat ng mga bagay na sa parabaga sa kanya'y pakinabang. Kaya itong mga pastor, mga ministro, na ang kanilang ginagawa ay ginagawang hanap buhay ang salita ni Kristo. Ginagamit ang kanilang napag-aralan sa seminaryo, sa Bible School, sa Bible Seminary, kung ano-ano pang mga institusyon yan, sa Theological School and Philosophy. Ang dami kong nabasa nakalagay doon, the Theological Book and Philosophy. Di ba? Nandun sa isang libro yung Theology and Philosophy. Yan. Asan ang karunungan doon? Wala. Dahil yan ay aral ng mga tao at hindi ayon sa aral ni Kristo. Gayunman ang wika, sabi ni Apostol Pablo, na ang mga bagay na sa akin ay tila pakinabang ay inari kong basura. Matamo ko lamang si Kristo. Mga kapatid, napakahalaga Napakaganda
na ang tao ay nag-aaral kay Kristo. Ang dapat na matanggap ng tao na karunungan ay ang karunungang mula sa Diyos. Ang karunungang mula kay Kristo. Yun po ang dapat tanggapin. Lalong-lalo na po sa mga tao, sa mga pastor na gumagabay sa kanilang mga tupa. Ngunit ang nakakalungkot, mga kapatid, marami ngayon ang nagpapastor dahil sa pakinabang. Marami ngayon ang humahawak ng mga churches dahil sa kanilang kikitain mula sa mga miyembro. Yung mga handog, mga ikapo, mga love offering na sinasabi nila, mga love gift, no? Hindi napupunta sa dapat mapupuntahan. Dahil ang mga tunay na mga alagad ni Kristo, yung mga handog na mula sa mga kapatid sa iglesia, ay para sa lahat. Ayon sa Gawa 4:34 hanggang 36. Kung hindi ako nagkakamali. Na nakalagay doon na walang sino mang kinapos, walang sino mang kinapos sa kanila. Dahil ang lahat ay nagkakaisa ng kanilang puso. Na hindi nila inaring kanilang sarili ang kanilang mga pag-aari, kundi sa pangkalahatan. At yung mga nagbenta ng kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga lupa, mga bahay, ay dinadala sa paanan ng mga apostol at ibinabahagi ayon sa pangangailangan ng sinuman. Hindi po kinakamkam ni pastor, ni apostol. Hindi po kinakamkam yan para pagparti-partihin ng mga ganid na nasa loob ng kanilang samahan. Kasi sila lang ang nakikinabang, yung may hawak ng salapi at yung mga pastor at mga ministro ang nakikinabang. Yung mga miyembrong gutom, wala. Nga. Yun po ang nangyayari. Kaya sa atin po, mga kapatid, ang sabi rito, na si Kristo ang wikay ginawang karunungang mula sa Diyos at kabanalan at katubusan. Kaya tunay na yung paanyaya ni Kristo na kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, magsiparito kayo sa akin at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Bakit? Sapagkat si Kristo ang ginawa ng Diyos na karunungan at katubusan, katuwiran at katubusan. No? Kaya malinaw, mga kapatid ko, na si Kristo ang siyang ating tunay na karunungan na mula sa Diyos. Siya po yung ating tagapagturo. No? At yung banal na espiritu na gumagabay sa atin ay kumukuha po yun mula kay Kristo. Ang lahat ng kanyang sasabihin at sasalitain ay yaon lamang kanyang narinig mula sa Ama. No? Anong sabi rito? Sa Juan 16:13. Ang sabi rito, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo.
ang mga bagay na magsisidating. Hindi raw po magsasalita sa kanyang sarili ang Espiritu Santo kundi kung ano lang ang kanyang marinig. Bakit? Saan ba galing yung itinuturo ng banal na Espiritu? Galing sa Bible School? Hindi po. Galing po kay Kristo yon. Kasi nga po si Kristo ang ginawang karunungan. Si Kristo ang ating karunungan na tagapagturo. Mag-aral tayo sa Kanya. Kaya ang sabi rito sa talatang 14, luluwalhatiin niya ako sapagat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Hallelujah! Napakagaling ni Lord. Salamat sa Diyos sa karunungan na Kanyang ipinagkaloob sa aral na mula kay Kristo. Ipinahayag ng banal na Espiritu sapagat ang mga ito ang wikay galing kay Kristo ang ipahahayag ng banal na Espiritu. Kaya mga kababayan ko, ito pong panandaliang pamamahayag na ito naway tumimo sa puso ng marami at naway buksan ng Diyos ang puso ng mga taong nasasaraduhan ng kasinungalingan. So muli mga kababayan, ang patuloy ko pong panghihikayat namin po ng aking mga kasama. Sa katotohanan po tayo manatili. Tayo po ay mag-aral kay Kristo sapagat siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng kaalaman, ng katubusan at ng katotohanan. Sapagat si Kristo ay ginawang karunungan, katubusan at katuwiran. Siya ang karunungan, siya ang magtuturo sa atin. At ang banal na Espiritu na kanyang nasusuguin ng Ama ay kukuha mula kay Kristo at ipahayag sa kanyang mga lingkod. So mga kababayan, ito lang po muna ang ipahayag ko ngayon sa inyo. Nawa po patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan, unawa at kaalaman. So muli mga kapatid, mga kababayan, God bless po, naway patuloy kayong pagpalain at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Pagpalain nawa kayong patuloy ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sumain yung patuloy ang kapayapaan. Pagpalain kayo ng Panginoon.